Mga sangkay, tumitindi po ngayon ang bistuhan ng mga kasalanan nitong mga politiko. At ngayon nga po, may balita mga sangkay tungkol po dito kay Bato at kay Bongo, mga sangkay. Sila na daw po ay susunod kay former President Rodrigo Duterte papuntang ICC. Nako, abangan po natin itong update. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong nangyaring isiniwalat ni Trillanes tungkol po dito sa pagkakasangkot ni Senator Bato at Senator Bongo tungkol po sa naging laban noon ni PRRD sa pinagbabawal na pulburon. And I'm sure gets yun na kung ano yan, mga sangkay. Ngayon kasi may lumabas na update mula po mismo sa pinakautak kung bakit po nandun ngayon sa The Hague itong si PRRD. Pag-uusapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay nakarating na nga po sa 1.57 million subscribers. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys. Ngayon kasi, ito ang nangyari. May matinding balita, na isiniwalat itong mastermind kung bakit naroon ngayon si former President Duterte doon sa The Hague. Walang iba kundi itong si Sonny Trillanes. Ayon po kasi sa kanya, sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo umano ang susunod na target na aarestuhin ng International Criminal Court or ICC ayon kay dating Senador Sonny Trillanes. So yan po ang update mga sangkay tungkol dyan. Alam nyo, pag magsalita itong sa Trillanes, nagkakatotoo eh. Naalala nyo yung kay Tatay Digong kung paano po mga sangkay nilipad papuntang The Hague? Yun din po yung babala ni Trillanes. At any moment, pwede daw pong mangyari na sa masakote si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And it happened. So, ayon nga po sa mga naririnig-rinig po natin, mga sangkay, yung kay PRRD daw ay first batch pa lamang daw po yun. Kumbaga, first wave. May second batch, third batch, hanggang fourth. So, ewan ko, sino ang mauuna? Si Senator Bato o itong si Senator Bongo? Kasi ayun dito si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo umano ang susunod na target na aarestuhin ng International Criminal Court. Or maybe sabay sila. Kung sabay sila, hanggang part 3 na lang siguro yan. 'Di ba? So hanggang part 3 or part 2. Pambihira, mga sangkay. Malaking ano yan. Malaking malawakang aksyon to kapag nangyari. At isa sa makikita na naman po natin, may mga magrarally na naman. Pero, hindi na kasing hype nung panahon ni PRRD. Di ba? Nung binitbit si Tatay Digong, talagang ang hype nung matindi. Buong bansa ay nagalit na mga DDS naglabasan. Pero hindi umabot sa punto na magkaroon ng people power. Matagal-tagal din po, mga sangkay sila nagrally. Diba? Pero wala pong may sumakay. Gaano. So, eto, kapag nasa kote itong dalawang to, nako. Edi magsasama-sama na po sila sa loob. Si Senator Bato, Senator Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ni Trillanes sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH ngayong Martes, so kahapon mga sangkay. Nang tanungin siya kung may nakuha siyang impormasyon mula sa International Tribunal hinggil dito. Ayan na, mga sangkay. Para po sa inyong kaalaman, marahil ang iba, hindi po alam ito. Para po sa inyong kaalaman, si Trillanes po ang utak kung bakit naroon po si former President Duterte sa The Hague. At maging itong
planong pagpapadampot kay Senator Bato at Bongo, siya rin pong utak niyan. Kaya nga nakakatawa eh. Kasi, itinuturo nila si PBBM. Walang kinalaman si BBM dito. Siguro kung ang ano lang niya dito mga sangkay, pinabayaan niya po si PRRD. Pero yung may kinalaman siya na siya ang nagkaso, hindi po. Si Senator Trillanes ang nag-file ng case sa ICC kasi nga po ang tingin niya pag dito sa Pilipinas magkakaso, maabsuelto lang. Alam naman daw po natin yung ano natin, justice system. Di po ba kapag makapangyarihan, nakakalabas. So yun ang inaalala ni Trillanes. Kaya doon siya nag-file. Kung hindi ako nagkakamali, 2017. Correct me if I'm wrong, guys. Pero ngayon, mga sangkay, mukhang may isusunod, no? Ayan po, si Bato at saka si Bongo. Sabi dito, matatandaan kasalukuyang nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands para sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang ayan. So, ano sa tingin nyo dyan? Kung kayong tatanungin ba, pabor kayo mga sangkay na bitbitin na po itong si Bato at saka si Bongo? Sabi dito, si Bato de la Rosa ang susunod na aarestuhin ng International Criminal Court. Tapos si Bongo mga next year na yan. Okay. So, mauuna si Bato. Naku po. Eto na. Eto na pala. So, tama nga yung ano natin, mga sangkay. May part 2, part 3 na pag-aresto, mga sangkay. Part 1 kay PRRD. Ang part 2 daw kay Senator Bato. Naku po. Kabado pa naman lagi si Senator Bato de la Rosa. Kung dati hamon siya ng hamon, sige. Magtawag ka sa ICC ngayon, mga sangkay. Medyo ano na siya eh, kalmado na eh. Alam po niya na delikado ang sitwasyon niya eh. Diba? So, mauuna si Senator Bato this year. Ang susunod, si Senator Bongo next year. Pero hindi po natin alam, baka baliktad ang mangyari. Kasi, hindi naman po pwedeng, tingin ko dito, hindi po pwedeng kakanta si Senator Trillanes para makapaghanda ang kalaban o ang mga ang tawag dyan, nasasakdal. Di ba? Kasi kapag kaalam niya na, uy, posible akong maano ngayong taon, makakapaghanda. Well, mga sangkay, medyo delikado itong sitwasyon nila, pambihira. O ito, basahin po natin yung mga komento. Basa-basa tayo. BBM is the best president. Siya ang naging inspirasyon ng lolo kong pilay para makatayo dahil nung napanood niya sa balita si BBM, bigla siyang tumayo at kanya itong hinampas ng kanyang tungkod. Okay. Tumigil ka nga, Trillanes, kahit barangay kapitan kang tatakbo, di ka mananalo sa barangay mo. Kahit anong gawin mong yung paninira sa Marcos family, sila pa rin ang susuportahan namin. Muraman kag iro, Trilli. Wala nang nagawang matino ang administrasyong ito. Bakit administrasyong to? You see guys, paano po na-twist ang story na to? Di po si BBM. Si Trillanes po. Ay, nako po. Goods ka sana kung lumalaban ka dahil sa tama. Kaso kaya ka nalaban para magkaroon ka ng kapangyarihan sa pamahalaan katulad ng mga kunwaring tapat at totoo. Ayon pala, may intensyon sa posisyon. May kilala kong ganyan. May naniniwala pa ba dyan kay Trilling na yan? Malamang mauuna pa yan si Bato kaysa kay Zaldico. Alam na ang mga moves ni... Well, may sino man ang mauna o hindi. Pare-parehas yan sila papasok. Okay? Ang mahalaga si BBM, naka-ready na po yung kulungan para po sa mga abusadong politiko na nangulimbat sa pera ng taong bayan. Hindi tulad noon, 'di ba? Panahon ni PRRD, wala man lang, may nakaalala ba kayo na may dinampot, may pinangalan ng mga kongresista na involved sa corruption? Wala akong maalala, guys, 'di ba? Ngayon lamang po 'yan, mga sangkay. Okay, good news po 'yan. Matindi talaga si Trillanes, basta makagat niya, di na niya pakakawalan. Di ba sinabi ni Trillanes noon na aarestuhin ng ICC si Digong? Totoo talaga. Exactly, yun nga yung sinasabi ko. Nagkakatotoo. Kasi si Trillanes yung may access sa loob eh. Kasi siya po yung nag-file ng case na yan.
Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion, guys, tungkol po dito? Kung kayong paipiliin, sinong gusto nyong maunang arestuhin? Si Senator Bato o si Senator Bongo? Comment down below, mga sanggay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.